Magandang araw po ng linggo sa inyo mga kapatid dyan po sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayong lahat? Dito po ay gabi na, no? Actually, may bagyo na naman. So, loobin ng Panginoon sana ay ang bagyong ito ay hindi po malakas. At ito po sana ay paulan-ulan lang at walang malakas na hangin. Kamusta po kayo mga kapatid? At ngayong araw po ng linggo dyan ay muli po ay sama-sama tayong mag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kung natatandaan po ninyo ay meron tayong panibagong serye, no? At hindi ko alam kung may pagpapatuloy po natin ito sa mga susunod na linggo. Depende po sa ating kapatid na Hernan kung muli po ay mabigyan niya tayo ng pagkakataon para makapagbigay po at may pagpatuloy po ang sharing ito. Depende po sa kalooban ng Panginoon at sa mga planong meron po kayo diyan sa gawain ng Majuro Christian Church. Kung natatandaan po ninyo ang serie natin sa acronym ng salita ng Diyos, at ang unang acronym na yon ay may kinalaman po kung ano ang salita ng Diyos. So natapos po natin yung acronym ng salita ng Diyos. And then at the same time, meron po tayong panibagong serye na nasimulan natin last Sunday sa introduction at sa unang acronym pa rin po ng salita ng Diyos. So iba nga lamang po ang tema. So ang pinakatema ay hindi po kung ano ang salita ng Diyos, kundi paano natin tratuhin, no, ang salita ng Diyos. Sa paanong paraan natin dapat tratuhin ang salita ng Diyos. At last Sunday ay nakita po natin, hindi last Sunday, the other Sunday, sapagkat meron tayong special program nung last Sunday. At tinalakay natin ang tungkol sino si Jesus, no? So ipagpapatuloy natin sa pangalawang pagkakataon pa rin sa salita ng Diyos. Sa letter A na po tayo. Pero kung natatandaan po ninyo, ang unang letter S acronym ng salita ng Diyos ay sundin ng may puso. Ito po ang isa sa kaparaanan ng pagtrato na dapat natin gawin sa salita ng Diyos. Sundin ng may puso, at ito po ay nasa teksto ng Lucas 11:28. Okay? Mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Yun ang unang maaari natin gawing pagtrato po sa salita ng Diyos. Sundin ng may puso. So dadako na po tayo sa ikalawang letra, sa letter A ng salita, no, ng Diyos na acronym. So basahin po natin ang pagbabatayan po ng ating pong pag-uusapan tungkol sa ikalawang letra sa letter A, no, sa salita ng Diyos, sa aklat po ng mga gawa, Book of Acts, Gawa 17:11. Gawa 17 sa talatang 11. Ito po ang mga taga Berea, no, nasakop po ng Thessalonica. Gawa 17 sa talatang 11. Ito po ang sabi po ng salita ng Diyos. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa sa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik, na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ulitin ko po, isang talata lamang po ito. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik, na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ang Diyos ang magpala nito sa ating mga puso. Tayo po'y manalangin muna sa Kanya.
Aming Ama, salamat po muli sa pagkakataon na kami po'y makapag-aral ng inyong mga salita. Salamat po sa inyong kabutihan, salamat po sa maghapong pag-iingat mo sa amin at sa araw na ito sa aming pagsamba ay muli sa pamagitan ng salita mo ay bigyan po niyo kami ng mga ituturo po ninyo sa amin mula sa salita ng Diyos na hindi lamang po namin tatanggapin ito ng buong puso kundi sa pangalawang pagkakataon kung paano namin tatratuhin o ano ang dapat namin gawin sa salita ng Diyos na itinuro mo sa amin. At sa tulong po ng Santong Espiritu, gabayan po kami sa pag-aaral na ito. Samahan po ninyo kami at patuloy na palakasin mo ang aming pagtitiwala sa inyo. Palaguin mo ang aming pananampalataya. Pangunahan po kami ng Santong Espiritu na siyang nananahan po sa amin. Gabayan po ninyo ang aming pakikinig. Gabayan po ninyo ang aming pag-aaral na ito na maging kapaki-pakinabang po sa bawat isa at maging mapalad sapagkat hindi lamang po namin ito pakikinggan kundi aming gagawin sa aming mga sarili. Ang kaluwalhatian ay patuloy na ibinibigay po namin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. So ayon po sa ating binasa ay dito natin makikita ang ikalawang ibig sabihin sa acronym po ng salita ng Diyos sa letter A. Ito po ay may kinalaman ang letter A na ito na sa ikalawang pagtrato na gagawin natin sa salita ng Diyos. Ito po ay ang aralin ng may sipag. Aralin ng may sipag. Mahalaga po yung may sipag po, no, sa salita ng Diyos. So sa kabaligtaran po dito ay yung tinatawag nating katamaran. Bisan sa pagbabasa, ito ang ating kalaban kapag tayo po'y tinatamad na, di po ba? Lalo na yung lugar kung saan tayo magbabasa ng salita ng Diyos. May iba nagbabasa ng salita ng Diyos habang nakahiga sa kanilang mga kama. So may tendency, no, dahil sa kanyang katamaran, marahil lalo na kung maghapong nagtrabaho and then bago matulog ay naging gawin niya ang magbasa ng Biblia habang siya ay nakahiga. Ang nakakalungkot, pagbuklat ng Biblia, no, ay hindi pa tayo nagtatagal ng pagbabasa at hindi pa natin nabubulay ang salita ng Diyos. Ano ang nangyayari? Nakakatulugan na natin. Okay? Marahil ay meron tayong ugali na talagang tamad tayo sa pagbabasa ng Biblia at ito po ay hindi maganda. Okay? So, napakahalaga po sa pagtratong gagawin natin sa salita ng Diyos na naintindihan natin ang salita ng Diyos na talagang ito ang katotohanan, ito ang gabay sa ating buhay, ito ang nagbibigay sa atin ng maliwanag, no, na katotohanan at ito ang maglalayo sa atin sa kadiliman. So, kailangan nating itong aralin ng may sipag. Okay? May tendency minsan sa pagbabasa natin ay napakabilis natin sa pagbabasa natin na wala tayong naintindihan. Marahil po ang nagiging problema doon ay hindi talaga natin ito tinatrato ng may sipag para aralin, unawain po ang salita ng Diyos. So, may pagkakaiba po ang basta-bastang pagbabasa at ang pag-aaral. Malaki po ang pagkakaiba, no, ng pagbabasa lang at ng pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang basta-bastang pagbabasa ay para kang dumadaan po sa isang magandang tanawin, no? Habang nakikita natin yung tanawin na yun, napapansin natin yung magagandang tanawin. Nasisiyahan tayo, pero hindi natin lubos na nakikita ang pinakadetalye ng magagandang nakikita natin na tanawin. Ang pag-aaral naman ng salita ng Diyos ay
parang ito ay pagpigil, no, sa tanawing nakikita natin, at ito'y uupuan natin at susuriin ang bawat anggulo ng ating nakikitang magandang tanawin. Kita po ninyo yung pagkakaiba. Yung pagbabasa talagang parang dinadaanan lamang natin yan at nakikita natin yung magaganda o ano pa man. Pero kapag sinabi nating pag-aaral na, ay nagkakaroon tayo ng panahon na talagang hihinto tayo, sisiyasatin, pag-aaralan, at titingnan ang mga anggulo na nakikita natin kung bakit maganda ang nakikita natin ito. Okay? Tinitingnan natin ang bawat anggulo. So, ang bawat anggulo, ang mga kulay, ang mga anino nito, kung meron pang kwento ito sa likod ng mga bagay na nakikita natin magaganda. So ganito ang tawag sa atin pagdating sa salita ng Diyos. Ito ang ninanais ng salita ng Panginoon sa magandang pagtrato po sa salita ng Diyos. Na kailangan talaga na huminto tayo, siyasatin natin, pag-aralan natin mabuti ang salita ng Diyos. Hindi po masama na tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero iba po yung pagbabasa na merong pag-aaral po sa salita ng Diyos. Gaya nga po na nakita natin. Nakikita lang namin, dinadaanan natin yung mga magagandang mga tanawin. Pero ang nais at tawag sa atin ng Diyos ay ang huminto tayo, pag-aralan at tingnan mabuti ang mga anggulo at baka merong mga ibig sabihin ang salita ng Diyos na ating pong binabasa. Okay? Kaya hindi lang ito nagtuturo ng basta-bastang magbasa tayo ng Biblia, kundi mag-aral ng may sipag sa salita ng Diyos. At dito na sa binasa natin ay nakita natin ang halimbawa ng mga taga-Berea. Okay? Ang mga taga-Berea ay hindi tumigil sa pakikinig lamang kay Apostol Pablo, no, sa pangangaral ni Pablo. At pagkatapos na marinig ang kanyang pangangaral ay umuwi na ito, no? At walang nangyari. Pero may ginawa ang mga taga-Berea. Umuwi sila, sinuri nila ang kasulatan, no? At hindi nila basta-basta tinanggap ang lahat ng walang basihan, no? Sinuri nila ito kung ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos. Na makaganda po noon, ano? Tulad po natin, madalas tayong nakikinig ng salita ng Diyos. So, para makinabang tayo sa salita ng Diyos, ay suriin natin mabuti. Baka mamaya, no, ang mga pinagsasabi, no, sa mga sinasabi ko o sa mga nagtuturo sa inyong harapan ay hindi po base sa salita ng Diyos, ay makikita natin ang pagkakamali at tayo po ay maiingatan mabuti, no, laban sa mga kasinungalingan, laban sa mga kuro-kuro lamang, kundi makita natin ang dalisay na salita ng Diyos na katotohanan. Kaya napakalaga, ganito ang ginawa ng mga taga-Berea, umuwi sila, no? Siniyasat nila na talaga pa nga sinasabi ng Apostol Pablo ay naaayon sa salita ng Diyos. Hindi lang basta-basta nila tinanggap ang mga tinuturo ni Pablo na walang basihan. Sinuri nila kung ito ba'y naaayon sa salita ng Diyos. At ginawa nila ito ng may pananabik, no? At talagang dito natin makikita na may sipag sila na gawin ang bagay na ito. May pananabik, hindi dahil sa obligasyon nila yon, kundi dahil gusto nilang malaman ang katotohanan. Okay? Iyon ang nagtulak sa kanila, hindi dahil sa obligasyon natin, no, na kailangan natin gawin, kundi ito ang nakikita nila ay ito ay gusto nila sapagkat gusto nilang malaman ang katotohanan. Yan ang kadahilanan. Hindi sila tamad na tagapakinig. Sisipag silang makinig at masipag din silang nagsisiyasat po ng salita ng Diyos. At sila ay masipag na estudyante ng salita ng Diyos. Okay? Napakahalaga po noon at naniniwala po ako gaya ng ginagawa po ninyo na talagang mga aktibo po kayo, masipag kapag may pag-aaral po ng salita ng Diyos at kapag may tawag ang gawain ng Panginoon, ang Kuya Her natin,
ang mga mamumuno sa mga kababaihan, sa kapwa kababaihan, kapag may mga meeting kayo tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, salamat sa Panginoon sapagkat meron kayong sipag upang gawin ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Maganda po yun. Kaya ngayon ay tanungin natin ang ating mga sarili. Gaano tayo kasipag sa pag-aaral ng Biblia? Okay? Hindi lang sa pagbabasa. Ulit po natin, hindi po natin tinatanong dito kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia. Bagamat mahalaga po yun na ginagawa natin na magbasa tayo ng Biblia, pero iba po yung pag-aaral ng Biblia. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pag-unawa, pagsusuri, at paglalim po, no, ng pag-aaral natin, at naglalaan ba tayo ng oras para hindi lang malaman kung ano ang sinabi ng Diyos, kundi bakit niya ito sinabi at paano ito ilalapat o gagawin sa iyong buhay. So yun po ang dapat masagot natin sa ating mga sarili. O content lang tayo sa simpleng pagbasa o sa simpleng devotion na ginagawa natin sa araw-araw, sa nakasanayan na nating aral mula sa iba. Baka po doon ay kontento na tayo. Hindi kailangan maging isang theologian na tinatawag, na talagang biyasa sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hindi natin kailangan maging ganito upang tayo ay mag-aral ng may sipag. Maaaring magsimula tayo sa isang talata, and then tanungin natin ang talatang ito, ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos? Ano ang sinasabi nito tungkol sa tao o tungkol sa akin? Paano ito nag-uugnay sa ibang bahagi ng Biblia? Ano ang dapat kong gawin bilang tugon ko sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos? Ang ganitong mga pagtatanong ay hindi para maging matyag, no, lamang tayo, kundi para lalong mahalin at maunawaan po natin ang Diyos na nagsasalita mismo sa Biblia para sa atin, para mas lalo nating maunawaan. Kaya napakahalaga po ng bagay na ito. Kaya dalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng pusong katulad ng mga taga-Berea. Okay? Hindi kontento sa mabababaw, kundi sabik na sumuri at umunawa ng salita ng Diyos. Kaya patawarin tayo ng Panginoon sa pagkakataong mga minamadali natin ang pagbabasa o umaasa lang tayo sa sinabi ng iba. Kaya ngayon, gusto natin na maglaan ng panahon para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang para dumaan sa kanyang salita, kundi para manatili at mag-aral ng may sipag sa kanyang salita. Buksan ng ating Panginoon ang ating isipan upang maunawaan natin ang lalim ng kanyang karunungan sa biyaya ng Diyos. Okay? Isa sa natatandaan ko na malaking nakakatulong sa, alam kong naituro ko na sa inyo at natatandaan ko kahit sa men's fellowship, at naibigay ko rin sa mga kababaihan, no, sa mga leader ng kababaihan, ang hinggil sa paraan na ilang mga kaparaanan ng methods na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo yung specs, no, meron po tayong ginawang Tagalog niyan, no, sa ating pag-aaral. Alam po, natatandaan ito lalo ng mga kalalakihan, na ang specs na ito ay malaking tulong po sa paraan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Bagamat sa yung halimbawa lamang po ito ng pag-aaral ng salita, marami pa hong methods na pag-aaral. Yung specs, SPECK, no, or SPECS, inano natin ang mga acronym nito. Halimbawa, S stands for sin to avoid o sin to confess. Doon sa ating binabasa na konteksto, baka merong kasalanan dyan na dapat pagsisihan, kasalanan na dapat nating
iwasan. So susulat natin sa mga talata na makikita natin, no? Baka merong kasalanan doon na makikita natin na dapat iwasan natin. And then P stands for promise to claim. Doon ba sa konteksto na ating binabasa at pinag-aaralan ay meron pangako ang Diyos, no? Yung promise ng Diyos sa passage doon sa binabasa natin na pwede nating panghawakan para ma-encourage tayo o ma-encourage ang iba, no, doon sa ating pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Baka may pangako ang Diyos niyan. And E sa specs stands for example to follow. Meron bang mga positibong halimbawa na maaari nating sundan, no, na katangian at sitwasyon para isulat natin, no? Meron tayong kwaderno, isulat natin kung ano yung mga halimbawa na magandang tularan diyan na maaari nating gawin. And then letter C stands for command to obey, no? Ano ba yung mga katuruan diyan o utos, no, na ibinigay ng Diyos para ilapat natin sa ating buhay? Baka may utos ang Panginoon diyan doon sa ating binabasa habang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, no? And then yung S, stumbling block to avoid, no? Merong bang mga bagay diyan na makakatisod, makakahadlang upang magpatuloy tayo, no, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagmamahal sa Kanya? Ano ba yung mga pwedeng sabihin natin na bagay diyan na yan dapat nating iwasan, no? Kaya yan yung specs, no? Sa ibang English, sa spec na yan ay meron pang K sa dulo, parang knowledge about God. Ano ang tinuturo tungkol sa Diyos na makikita natin diyan? Ano ang makikita natin mga katangian ng Diyos, na mga gawain ng Diyos, no, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So pwede nating isulat. Kaya dapat meron tayong kwaderno, no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron tayong mga notebook sapagkat doon natin talaga sinusulat ang lahat ng mga bagay na tututunan natin. So ilan lamang yan sa mga method, no, yung tinatawag na specs. Sin to avoid or sin to confess, promise to claim, example to follow, command to obey, knowledge about God, no, or stumbling block to avoid, no, and then kahuli-hulihan, application, paglalapat doon sa ating natutunan sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Ilan lamang po yan, no, na mga methods, pero yan ay kaparaanan para masabi natin na tayo ay nag-aaral ng may sipag sa salita ng Diyos. Okay, sapagkat ganito natin dapat tratuhin ang salita ng Diyos, ang Biblia na hawak natin, sapagkat alam natin ang Biblia ito'y pagkain ng ating mga espiritu, magpapalakas ng ating pananampalataya, ito ang katotohanan, ito ang sandigan ng katotohanan. Kaya ikalawang pagtrato na gagawin natin sa salita ng Diyos ay aralin natin ito ng may sipag. Okay? So, kamusta po ang sipag po ninyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? O tinatamad tayo? Inuulit po natin, napakahalaga kung ano ang pagtrato natin sa Biblia, sa salita na Panginoon. Hindi lamang po ito para i-display natin sa mga lalagyan natin diyan, no? Nakakalungkot na ang Biblia, no, Lunes hanggang Sabado nandun sa magandang lalagyan niya sa shelves ang Biblia. And then pagdating ng Linggo, bubuksan ng shelves, kukunin ang Biblia, and then alikabok pa, no? At halatang hindi ginagamit ang Biblia, talagang bagong-bago pa yung mga pahina at napakahirap, ang hirap buksan yung mga pages, nakadikit pa. Bakit? Kasi nga madalang mabuksan ang Biblia. Hindi ko naman po sinasabi na dumihan ninyo, yung parang lagu-lagunit na yung Biblia para sa tingin ng iba talaga nag-aaral kayo ng Biblia. Hindi po ganoon, kundi talaga dapat magkaroon tayo ng sipag
bigyan tayo ng lakas, ng karunungan ng Panginoon, ng sipag ng Panginoon para gawin natin ang ikalawang pagtrato sa salita ng Diyos. Aralin natin ng may sipag. Mapalad nga tayo ngayon sapagkat merong wifi, may internet, no? May Google, pero mag-ingat po tayo, no? Pwede tayong magtanong ng mga original na salita diyan, Greek, Hebrew, hindi gaya ng dati na talagang sinaunang may mga aklat pa kaming concordance, dictionary, no? Na iba't ibang mga komentary, aklat ng original na makikita natin. No? Sa ngayon nandiyan ang lahat para sa mas mabilis nating magagawa ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pero kailangan talaga ng sipag. Minsan nandiyan na, di ba? Kakainin na lamang natin eh. Ihimay-himay na lang natin, parang isda, ano? Ako po tamad po akong magkakain ng mga isda eh, no? Kaya sabi ko kay ate ninyo, kapag mag-uulam tayo ng isda, yun ang yung boneless na, no? Para tinatamad nga kasi ako, no, na talagang pag kumain ako ng isda maraming masasayang sapagkat hindi ko siya hinihimay mabuti, at madalas natitinik pa ako dahil sa katamaran ko, no, na magtinik ng mga isdang ito. So ganoon din po sa Biblia, kailangan natin himayin yan, pagtiyagaan, kailangan natin ng sipag para maging maayos ang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. So inuulit ko po mga kapatid, sa pangalawang pagkakataon na pagtrato na dapat natin gawin, hindi lamang po tanggapin ito sundin ng may puso, kundi aralin ng may sipag gaya po ng mga taga Berea. So mahaba pa ho ito mga pag-aaral na gagawin natin sa salita ng Panginoon. At kung para sa mas malinaw na specs, meron pong Tagalog yan na ginawa namin. Alam ko, natatandaan ko, kapatid na Van, no? Pwede mo i-share sa mga kapatid, yung mga gustong makita, no? At paki-explain mo na rin. Dahil alam ko na-explain ko na sa inyo yan, ano? At magandang ma-share mo sa kanila. Yung isa sa kaparaan ng method ng pag-aaral po ng Biblia. Okay? Sa Tagalog, meron po diyan si kapatid na Van, no? Pwede po niyang i-share sa inyo ang bagay na ito, sapagkat dapat nating tratuhin ito, aralin ng may sipag. So mula umpisa mula sa puso, na ito ay ating sundin mula sa ating puso at gawin at aralin ng may sipag. So mga kapatid, salamat po muli sa inyong pakikinig sa salita ng Panginoon, at loobin ng Panginoon ay sa mga susunod pang linggo ay kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon muli na ako po ay makapagbahagi sa inyo, ay itutuloy natin ito. Pero sana po ay unang-una kailangan po ninyo ng isang notebook, isang kwaderno upang doon po ninyo lagi maisusulat ang mga pag-aaral po ninyo sa salita ng Panginoon, at nakikita po ninyo kung paano kayo lumalago sa salita ng Diyos. Hindi lamang po tayo ay maging mabilis at mahusay sa pagbabasa ng Biblia, kundi sa pagtupad nito at sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy tayong palaguin ng Diyos sa ating buhay, pananampalataya sa Kanya na kasama ng ating Panginoon Jesucristo sa araw-araw nating buhay. Panginoon, salamat po sa mga kapatid sa Majuro Christian Church. Ang dalangin ko po, kayo ang patuloy ng magpalago po sa amin sa paraan ng aming pamumuhay na nakabatay po sa katotohanan po ng inyong mga salita, at bigyan niyo po kami ng karunungan, ng sipag upang gawin, na aralin po at siyasatin ang salita ng Diyos, at makita namin ang mga katotohanan at gamitin ito sa pagbabago ng aming buhay. Gabayan po ninyo mga kapatid sa Majuro Christian Church, kayo ang patuloy na sumama sa kanila, magpalakas, magpalago sa panahon ng mga kahinaan man o problema, Panginoon, o pagsubok sa buhay. Ang salita mo ang magbibigay po ng lakas sa kanila at magbabago ng kanilang puso sa bawat araw ng kanilang pamumuhay. Pangunahan mo sila at patuloy na maranasan namin ang inyong mga pangako
ang inyong patnubay at gabay sa aming mga buhay. Salamat po sa inyong salita na malaya naming nababasa, napapag-aralan at napagbubulayan. Ito po'y patuloy mong pagpalain sa aming buhay. Gabayan po ninyo ang gawain ng Majuro Christian Church. Patuloy na lumago, hindi lamang po sa bilang, kundi sa pananampalataya ay patuloy kaming maging matibay. At gamitin mong bawat isa ayon sa inyong kalooban at ayon sa inyong kaluwalhatian. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat po sa patuloy na pagsama po ninyo sa amin at pagpapalago ng inyong gawain sa Majuro Christian Church. Gabayan mo ang kapatid na Hernan, ang mga kapatid na tumutulong sa kanya, sama-sama, Panginoon, sa paglilingkod at patuloy ng pagbibigay ng kaluwalhatian at pagdadala ng mabuting balita sa lugarin po ng Marshall Island. Salamat po sa lahat ng ito. Alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Maraming salamat po. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon at ang Panginoon ang siyang lagi nating kasama upang sa atin po ay magpalakas at patuloy na magbibigay ng pagtatagumpay sa ating buhay sa araw-araw. God bless po. Maranatha.